Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. And happy Tuesday to everyone. It's September 19 here in Northern America, no? Sa State of California. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung napakagandang balita po kahapon na ginawa ng Marcos administration. Pero bago po yan, meron lang po akong isang babasahing komento dito sa ating video na napakaganda po, very encouraging yung sinabi ng isa nating follower or subscribers. Ang pangalan po niya dito is Beth M. No? Quote, mas okay nga po kung madaming content mga vloggers na pro-admin. Nakakatulong yan ng malaki sa gobyerno. Keep it up with heart. No? Maraming salamat po, Miss Beth M, sa iyong very encouraging comment. No? Kahit papano, meron pa ring naniniwala at nanonood ng ating mga videos, no? Hopefully we can give justice to your expectation na ma-deliver natin ng tama at hindi tayo mag-misinform or disinform, lalong-lalo na tayo ay pro-government. Once again, maraming salamat Miss Beth M sa very wonderful and encouraging comment, and may God bless you and your family. So doon na po tayo pupunta sa ating topic na napakaganda na ginawa na gesture ng ating Pangulong Bongbong Marcos and his administration, na kung saan marami pong mga kababayan natin ang nakinabang dito. No, ito po ay yung usapin ng smuggled rice na nakita po o nakumpiska ng Bureau of Customs diyan po sa probinsya ng Zamboanga. No, at least itong ating Bureau of Customs nagpapasikat. Kahit paano nagtatrabaho, hindi po yung old adage o yung old adage, yung ating kaalaman na mostly yung mga taga BOC, alam nyo na kung ano po yung ating nalalaman, yung kinekwento sa atin, minamarites sa atin ng karamihan, na kung saan karamihan din naman ay katotohanan. No? Pero ngayon mukhang agresibo po sila na matugunan ang panawagan ng administrasyong ito na mahinto po ang smuggling, hoarding, or cartel. At eto nga po, no, tungkol lang po ito sa bigas. Pero paano po nagsimula yan? Eto sa balita ng Manila Bulletin noong September 14 na report, no? Maraming salamat po dito sa mga news outlet na kinukuhanan natin, no? BOC forfeits 42 million pesos smuggled rice in Zamboanga. Take note nyo po yung amount kasi mamaya natin yan, i-relate natin, no? 42 million pesos yung halaga ng smuggled rice na natagpuan ng BOC. So base po dito sa balita nila, last May 19, no? Nung May pa pala to, Customs, in collaboration with the Coast Guard Intelligence Group, Southwestern Mindanao, Task Force Aduana, and Marine Battalion Landing Team 2, conducted an inspection of the warehouse based on information regarding the presence of smuggled rice. No? A letter of authority signed by Commissioner Benvenido Rubio was issued to authorize the raid. No? Nung nangyari, eto po, in a statement, Customs said the Bureau forfeited 42,180 sacks of Alas Jasmine fragrant rice valued at 42 million that were discovered inside a warehouse in Barangay San Jose, Gosu, Zamboanga City. Ay, aray ko po. The agency said the confiscation was a result of the owner's
failure to provide proper import documents. Ayun, ubos ka dito, no? Yari ka. Ito po, sabi, no, paano na napatunayan na improper import documents yung ipinakita. The owner's representative submitted import documents which were verified and investigated by the Enforcement and Security Service, Custom Police Division, and Custom Intelligence and Investigation Service. Quote, however, upon verification of documents submitted in investigation, it was found out, natagpuan daw po, na yung subject confiscated goods were not covered. Hindi daw po covered. So meaning, yung 42,000 plus na sack of rice, imported rice, ay hindi covered ng by requisite sanitary and phytosanitary import clearance from the Bureau of Plant Industry. Ibig sabihin, walang proper documents coming from the BPI, yung Bureau of Plant Industry, regarding the sanitary and phytosanitary permit. Ayun. The agency further said there were discrepancies between the actual seized goods, yung nakumpiskang mga rice, and the contents declared in the document presented by the owners. Quote again, the proofs of payment submitted referred to a shipment of white rice, 15% broken, while based on the actual examination, the seized sacks of rice were jasmine fragrant rice. Ayun. Nanloloko. Marami po niyan. Marami yan. Di ba nakikita nyo kung mahilig kayong magbasa ng balita ng mga Bureau of Customs, ay dideklara nila, halimbawa, mga itlog o whatever, no? Pagbukas mga electronics, ganyan. Iba po yung nilalagay nila sa dokumento. Pandaraya, no? Kumbaga, matatawag ba na forgery yan? Forgery, no? Yung dinaya mo, ganon. Marami po niyan At least ito, gumagalaw sila. Ngayon, ang tanong dito, may makakasuhan ba dyan? O, ayan. Saan natin yan susundan doon, no? On September 1st, tignan nyo, May 19, kinundak ang investigation ni Raid. September 1st lang, the Custom Port of Zamboanga issued an order of forfeiture against the sacks. Nung September lang, May, June, July, August, almost 3 months. Kasi bakit ganun katagal? Investigation. Proper, yung tamang doon? Dumaan sa due process. Ayun. Kaya huwag kayong magtataka yung, nahuli, nakumpis ka. Bakit di ka agad, hindi ka agad ipamigay, dali-dali. Proper o due process of investigation. Para po, hindi magkaroon ng loopholes kung halimbawa daraan pa sa korte hindi mabubutasan ang mga investigador, hindi mabubutasan ang pamahalaan. Yun po yan. Okay? The forfeited goods shall be disposed of in a manner provided for the law. Ito na yan. No? Simula pa lang yan. Ito po, sabi sa Philippine News Agency, 2 days after, September 16th, BOC, yung Bureau of Customs, nabubulol ako mga makababayan. Bureau of Customs mulls donation of seized 42 million pesos smuggled rice for government programs. Iniisip daw po nila na i-donate na yon. The smuggled rice amounting 42 million, nahuli po yan, i-donate po yata sa, hindi pa nila alam kung paano i-donate. I don't know po kung Kadiwa or sa DSWD, sabi po ni Commissioner Rubio. Okay, pinakita lang natin sa inyo na pinag-iisipan pa nila. Hanggang sa dumating po ito sa puntong ito. After na dumating ang Pangulo from Singapore, doon sa kanyang summit at doon sa kanyang F1 race. Nabatikos na naman siya dyan ng gusto. Pakialam nyo, inggit kayo. Hindi kayo imbitado sa F1 race. Ako nga, iniimbita Kaso doon lang pala sa PS5. Bili daw ako nung F1 race game. Wala na akong PS5, mga gunggong talaga to mga to. Joke lang po. Huwag po kayo maniwala. Joke lang. Okay, no? Nung dumating na yung Pangulo
Meron pong video dyan, nag-press conference sila. Hindi ko na po isasama dito ang video ng Pangulo kasi alam ko karamihan sa inyo napanood na yan. No, nakita nyo na sa mga ibang vlogger, in-embed na nila sa kanilang video. Sa atin eto na lang, no, yung news na lang. Sa balita po ng Presidential Communications Office, PBBM gives away confiscated smuggled rice to poor families. Good job. Oh, sising tambuli ngayon yung yung importer o yung may-ari niyan. Nawalan siya ng 42 million. Bakit? Sa pagiging ganid, sa pagiging sinungaling, pagiging mandarambong, no? Mabuti nga, tignan nyo po yung mga larawan na yan. Nakuha po natin yan sa official Facebook page ng Presidential Communications Office. Tuwang-tuwa po ang mga kababayan natin. Palakpakan! Palakpakan po, no? Binigay po yan sa mga benepisyaryo ng 4-piece. Naku, tuwan-tuwa na naman yung 4-piece. Yay! Mamaya mga kababayan, malalaman nyo, hindi lang pala yan ang binigay sa mga 4-piece dyan po sa mga beneficiary niyang smuggled rice na yan. Nabasa ko po. Ito mamaya makikita nyo, ha? Tuwan-tuwa ako dyan. Ganyan. Sige. Tama yan. BOC. Dyan. Commendable kayo. You should be commended. Ikaw, Rubio. Pero mamaya, babanatan din natin sila. Di po ba? O, eto. Fulfilling his vow to go after rice smugglers and hoarders, President Marcos Jr. led on Tuesday the distribution of confiscated smuggled rice to less fortunate families in Tungawan, Zamboanga, Sibugay as he led the turnover of other assistance. Tandaan nyo, other assistance, hindi lang bigas, to the residents and the local government units in the province. O ito po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati. Kasi dun sa video medyo mahaba no? Basahin ko na lang. Kailangan sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan. Correct! Malapit nang ma-attain ang ating pinapangarap. Ano yon? Maging maunlad ang ating bansa. Patay na naman ang mga dilaw. Patay na naman ang mga anti-admin. Kasama dyan ang pinapatibay natin ang sistema ng agrikultura. Ngunit hindi lamang yun ang nagiging problema sa agrikultura dito sa bansang Pilipinas. Ang isang napakalaking problema ay ang pag-smuggle ng bigas papasok ng Pilipinas. Hindi lang po bigas. Lahat ng agricultural products na mapapakinabangan nitong mga nasa kartel. No, yung mga salaula nating kababayan na minsan nagpapagamit sa mga dayuhan. Ayan. Hindi lamang pag-ayos ng agriculture sector ang ating kailangang gawin. Kailangan din nating pagtibayan ang ating pag-i-impose ng mga batas tungkol sa mga pagbigay ng supply ng bigas sa atin sa buong Pilipinas. Hindi tama na nagpapasok sila. Iniipit nila ang supply, pinapataas nila ang presyo, naghihirap ang tao para lang kumita sila ng malaki. Correct! Mga ganid. Oh, yan po. Ito pa po ang sabi niya. The President stood firm, no, naninindigan po ang gobyerno at ang Pangulo that the government adhered to due process, due process. Tama tayo sa sinabi natin. Bakit tumagal ng mahigit 3 buwan, no, nung ni-raid nila? Kasi nga, due process. Yan. In confiscating the smuggled items by giving the respondents a 15-day notice to hear their side of the story. Tama. O, di ba? Nagbigay sila ng mga dokumento but it was found under investigation that those documents are wrong. Mali ang dineclared. Mali yung laman. Di ba? Marami niyan sa BOC. BOC, no? Sasabihin ko lang sa inyo. Kung ang BOC, sabihin na natin na 99% doing their job diligently and properly, nako, walang gagawa ng mga ganong mga forgery, mali-mali ang i-declare na goods and values yung amount. Hindi po Marami sa kanila
ang mga nakaganon. Marami sa kanila ang nakaganon. Ayan, oh. Di po ba? Bakit hindi nyo i-lifestyle check lahat yung mga nagtatrabaho sa BOC at malalaman nyo kung gaano sila? Ayun, pasensya naman po, Commissioner Rubio. Kung tapat lang lahat, sabi natin 99%, yung 1%, yun yung mga inutils. Di po ba? Hindi natin masasabing ganun. Wala pong malinis na gobyerno. Kahit nasaang bansa, walang malinis na gobyerno. Kung perfect ang gobyerno nyo, abay, heaven. Di po ba? O ayan, sinabi na po ng Pangulo yan. So tuwang-tuwa po sila, no? O, ang dami po nito. Ang daming binigay ng Pangulo dun. Hindi lang yung mga pero binigyan po ng tulong yung bayan ng yung lugar nila dyan, no? Ito pa kasi sabi dito President Marcos led the turnover of 6.72 million worth of DA Philippine Rural Development Project investment for rural enterprise and agricultural and fisheries productivity. 11.84 million worth of DA PRDP, whatever. Ang dami pong binigay sa kanilang mga assistants dyan po sa lugar na yan kasi nasa Zamboanga siya kahapon. O now, no, tuwang-tuwa sila. Ano pa yung mga binigay diyan? Ito po, galing pa rin to sa Presidential Communications Office. Sa kanila po to, hindi ko po to inaari. Pinopromote ko lang po. Hindi po ako bayaran ni Sheloy Garapil. Hindi po ako troll ni Lisa. Kasi may nagsasabi, may troll army daw. Kasi si Lisa Marcos, may BPO company, mga inutil. Anak ng siopaw. Hindi yata naintindihan ko ano ibig sabihin ng BPO. Yan po yung mga nakakausap ko kung may problema ako dito sa gadget ko, sa bills ko, no? Sila po, ginawa nyong troll army yung BPO. Wala man silang patunay, no? Ayan po, tingnan nyo yung mga binigay na assistance dyan sa Zamboanga. Hindi lang daw po sacks of rice, no? Iyan na lang po, tingnan nyo na lang, hindi na natin babanggitin yan. Pero kung gusto nyo pang malaman ng husto, pumunta po kayo sa Presidential Communications Office official Facebook page. Again, disclaimer, hindi po ako kilala ni Sheloy Garapil. Hindi po ako bayaran ng administrasyon. Hindi po ako troll member o army ng sinasabi niyong BPO ni Lisa Marcos. Independent po ako, mga hinayo pa kayo. Sorry naman, no? Kasi ang kakapal ng mukha niyong magsabing may troll army, may bayaran. Wala ngang bayad, di po ba? Oh. Sana kung may magbabayad sa akin, gusto ko billion din. Kasi billion ang kinikita nyo di ba? Bigyan nyo ako ng 10 billion. Kikis ass ko kayo. Pero wala Ang ko lang, yung mga supporters ko na nag-encourage sa akin, sige, tuloy ka lang sa pagbablog, sa pro-admin, kailangan namin yan. Di po ba? Sila ang the best encourager and the best viewers. Yan ang mga yan. Ang kailangan, good news, tama na sa nega. Di po ba, mga kababayan? Tama, mali. Ayan, punta naman tayo dito. Ang tanong, yung may-ari nung warehouse na yon, dapat bang kasuhan? Yes! Dapat silang kasuhan ni Rubio. Bakit? Yan po, Republic Act number 10845. An act declaring large-scale agricultural smuggling as economic sabotage, prescribing penalties therefore and for other purposes. Ayan po, merong Republic Act for economic sabotage. No? Smuggling. O siya na rin nagsabi si Rubio, lagi niya pong kino-quote yan, na mananagot sila sa Republic Act 10845. O dito na lang po sa Section 3 ng batas na ito. Salamat po dito sa lawpill.net, no? Thank you very much. No, diyan po ako kumukuha yung tatanong kung ano yung Republic Act. No, pinopost po kasi nila. Ito Section 3, large-scale agricultural smuggling as economic sabotage. The crime of large-scale agricultural smuggling as economic sabotage involving sugar, corn, pork, poultry, garlic, onion, carrots, fish, and cruciferous vegetables. Ano yung cruciferous? Kayo na po ang tumingin niya. In its raw state, no, meaning hindi pa po na, hindi pa siya na, yung raw, yung hilaw pa, ganun.
Hindi pa yung talagang napaprocess. Or which have undergone the simple process of preparation or preservation for the market with a minimum amount of 1 million pesos. Tandaan nyo ha. Or may sinama. Or rice. Kala nyo hindi kasama yung rice sa binanggit ko? Ayun no. Or rice with a minimum amount of 10 million pesos as valued by the BOC is committed through any of the following. Remember the amount na sinabi ko kanina? Tandaan nyo? 42 million. Pasok yan dito. Kasi ang minimum niya, 1 million pesos. Or a maximum or with a minimum of 10 million pesos sa rice na binalyo ng BOC. Ano ang value ng BOC dun sa na-confiscate na smuggled rice? 42 million. O, di ba pasok? 4 times higher. O, yan. Importing or bringing into Philippines without ganyan. O, at mismong BOC na ang nagsabi, smuggled yan. O, ngayon, dapat makasuhan sila. Makulong sila. Ano po ang penalties dyan? Section 4, ayan po, basahin nyo na lang. No? Mahaba po eh. Di po ba? Andyan no, 17 years but not more than 20 years, no? Magkano yung fine? Siguro evaluation pa ng BOC. Kayo na po ang bahala kasi hindi naman po tayo lawyer. Mahirap namang tayo ay mapagalitan, no? Ng mga abogado at ng mga hurado. Mahirap na po yun, no? Kayo na lang po ang magbasa dyan. Kung kaya nyo pong ipaliwanag yan, kayo na po. Hindi po tayo lawyer. Pasensya na po, no? Now, eto na naman, may nakita po ako, no? After nung sa Zamboanga, dito po sa ulat ng Philippine News Agency again, nung September 18, nung Lunes din binalita, no? Bureau of Customs discovers 400 million. Nakadiscovery po sila ng 400 million, mas malaki to. Imported rice, other goods in Manila. Patay na. Discovers pa lang to ha. Hindi pa sinasabing smuggled yan o ganito yan. Di ba? Pero nyo, an operation headed by the BOC on 3 warehouses in Manila led the discovery of 400.2 million worth of suspected pa lang, smuggled rice and other imported products. O ayan po, no? Kinondak po nila yung raid nung September 16. Ay, tatrabaho talaga maski na weekend. Aba, may gusto talagang magpasikat. Tatakbo ka bang senador? Rubio sa 2025. Oh, includes 310 million worth of imported miscellaneous goods such as children's toys, cosmetics, kitchenware, household wares, video okay machine, fabrics, cosmetics, pharmaceutical products, shoes, apparel, and general merchandise. Also found were 36,086 sacks of imported rice from Vietnam, Thailand, and Myanmar. Magkano ang halaga nung 36,086 sacks of rice? Worth 90.2 million pesos. Ay nako, pag walang may pakitang proper documents ito, no? Sana hindi masuhulan yung mga BOC officials na yan. Nako, tiba-tiba na naman dito. Saan ibibigay kaya yan? While our government and kababayan scramble to make rice cheaper and more accessible, these businesses are possibly smuggling and hoarding them, which further adversely impacts our efforts to bring the prices down. Ay, nako po, kawawa kayo. No? So, saan po nakita yan? Dito po, no? To the warehouse representatives of 3 warehouses located in Antonio Rivera Street and Dagupan Street in Tondo, Manila. O yan, patay. Yari na. Ubus tayo dyan. May mayayari talaga dito. No? Huli kayo. Mabuti nga sa inyo. Kawawa naman kayo. Ayan, sige, smuggle pa more. Smuggled pa more. Yan ang napapala ninyo. Mabuti nga sa inyo. Ay, ayos yan.
Eto pa, meron pa, mukhang related din ito mga kababayan, ano? Kasi ito sabi, ano to sa Tondo, no? Eto naman, sa balita ng Enquirer, no? BOC finds overpriced imported rice in 2 warehouses. Nako po, eto na naman tayo. Oh. Nakita daw po sa warehouse sa Las Piñas and Bacoor, Cavite. Ay talagang nagtatrabaho. Nagtatrabaho po sila ng husto. Ayan, ayos. During the investigation, it was discovered that the trader, nabubulol ako, was selling a 25 kilogram sack of Vietnamese rice for 1,320 in the market, equivalent to 58.8 per kilogram. This price significantly exceeded the DA's prescribed range of 41 to 45 pesos per kilo for well-milled and regular milled rice. Patay ka. But the warehouse owner claimed that they were just traders and not importers. So custom agents told the owner to provide proof of payment of correct duties and taxes from their suppliers or importers. So meron po silang 15 days to validate that one, yung documentation. But Senator Francis Escudero said law enforcers should not stop at seizing rice found to be imported and sold illegally. No? We should not be content with just doing raids. We should bring them to court, the court of justice, to prove that this administration is resolute in its campaign against rice cartel. O tama naman po si Escudero. Kaya aabangan po natin ito kung ibabalita ito o hindi. Kasi alam nyo naman, kailangan malaman natin kung tama yung ginagawa ng BOC. Mag-file kayo, Department of Justice, i-forward nyo yan doon, no? He said the BOC must file appropriate cases against individuals allegedly facilitating the unlawful entry of rice and hoarding the food staple, which results in increase in its retail prices. Why have not I heard anyone being sued for economic sabotage? Who owns these warehouses? Who are the people involved? Ayan, tama po siya. Tama po siya. Tama yung sinabi ni Escudero, nag-a-agree po ako. No? Kaya ikaw, Rubio, no? Papalakpakan kita ng husto pag ikaw ay may nakasuhan at napakulong ng mga kasapakat ng smuggler na ito, lalo na yung sa Zamboanga o dyan sa DTI, yung sa Las Piñas, Cavite, kung illegitimate yan, kung illegal yan, at dito po yung nahuli nila sa Tondo, Manila, no? Kailangan yan mga kababayan para iparating sa mga mandarambong na ito na seryoso ang gobyerno para po hindi na sila pamarisan, magsitakot. Walang takot kasi in-enabled yan. No? Wala silang habas na mag-import, no, because of this rice tarification law. At also, may mga kamwari ng gobyerno, lalo na dyan sa DA, mamaya yan. No? Sa DA, sa BOC, ng mga talamak, no, kasapakat ng mga kartel at smuggler. So, ayan po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.